Sa video na ito, bagong experience na naman ang ating mararanasan. Tumawid sa sapa, semplang, at unang beses na mag-camping tayong mag-isa. Isang bagong tuklas na lugar sa Cavite na napakalawak. Lugar na aakalain mong hindi pa nararating ng tao. Liblib kung ating iisipin. At mararanasan nating maligaw sa napakasukal na lugar. Nakakaya ko kaya mag-camping mag-isa? Ano ang pakiramdam na mag-camping mag-isa? Tara, samahan niyo ako sa aking kwento ngayong araw na ito. Naik, Cavite. Ito ang destinasyon natin ngayong araw na ito. Isang oras lang ang biyahe natin mula sa bahay hanggang sa ating tutuluyan ngayong araw. Napakalapit sa unang pagkakataon. Ito ang unang beses natin magkakamping mag-isa. Pagpasok natin mula sa entrada ng kampo, bagong pagsubok ang sa atin ay naghihintay. Shit. Pasubukan ng tubig yung aking pasukan ng tubig yung sapatos ko. Grabe, dulas din. Dulas. Nature. Akala ko sisimplang na ako. Napakadulas ng buhangin at graba sa ilalim ng sapa. Buti kinaya ng maliit nating motor. Wilderness vibes ang dating sa akin ng lugar na to. Buti na lang kahit papaano ay may maayos na daanan. Magraba nga lang. Walang katao-tao o kahit lokal na residente man lang. As in, napakaliblib ng lugar na ito. Aso. Kagatin. At matapos ang ilang minutong pakikipagbuno sa daanan, natanaw na rin natin ang hinahanap nating campsite. Ito na. Sige itong mga graba, nakakadulas. Pero okay lang, manageable. Basta may lupa tayo. Sit. Ay kuya, saan pwede mag-camp kuya? Camp 5 tayo sir. Camp 5? Saan ka ba? Hindi pwede dyan kuya. Sir, may nakabook na dito eh. Ah, may nakabook. Lumubog pa ako doon sa ilog. Trail na sir yun talaga. Dati sir yun, mababaw kaso malaki ang tubig dito eh. May buhangin eh. Lumubog, sabi ko. Hindi ako makaahon, ayaw umandar. Graba. Oo.
nakabook ngayon dyan, kuya? Saka dito. Oo. Ano yung mga sasakyan? Hindi na lang kayo sir dyan, baba. Ah, pili lang dyan. Sige. Wala pa bang tao dyan, kuya? Bumagla. Ano sir? Ano na? Bumati ko na lang. Sige, sige, sir. Woo! Grabe. Ayun. Trail. Napakalawak ng lugar. May mga spot na maaaring mag-pitch ng tent. Pero pwede rin naman kahit saan mo gustuhin. Sabi ko nga, wilderness vibes ang dating ng camp na to. O maaari rin nating ikumpara sa savannah ng Africa. Hindi mo aakalain, nasa Cavite lang tayo, no? Saan ba si R, kuya? Sir. Ah, layo. Hey. Dito na tayo sa napili natin na pwesto. Hindi siya camp eh. Kuya, anong camp to? Walang camp to, no? Oh, walang camp kasi dun sa baba. Camp, anong simula ng kuya? 5. Camp 5, 6, 7. Mas feel ko to medyo malawak yung. Ano pangalan mo kuya? Lek po, lek. Si Kuya Lek, ayan. Siya yung nagbabantay dito sa Segundo Camp. Ganda ng lugar, oh. Gusto sana natin dun eh sa camp 2. Hindi ba pwede dun kuya? Dito na lang sila? Nakabook po. Nakabook. May nakabook dun sa puno ng ano ba yan kuya? Siya po. Puno ng akasya. Ang ganda sana dyan eh. Anyway, pati sila walang camp dun, no? Meron. Meron. Dito lang. O dito tayo napili sa walang camp. Yan. So, set up na tayo. Ganda, maaliwalas yung lugar. Pwedeng tayuan ng subdivision. Pwedeng ba kuya? Pwede? Pwedeng tayuan ni Villar ng subdivision. Ang ganda. Ito yan sa Camp Segundo, Camp and Hike dito sa may Naik, Cavite. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. I don't know what I could say to convince you to hang around when you don't have to. There's so much that I'm still keeping to myself, 'cause you don't listen, babe. Tapos din tayo. Maabot tayo ng 30 minutes. 30. Tama, 30 minutes. Lakas ng hangin, grabe. Lalaban yung mga ano ko, gamit ko. Luwag ah. Lawak. Diyan muna yan. Helmet. Saka pala. Ano ba naiwan? Wala na. Ito lang. Mamaya na ako maglalatag ng higaan natin gabi. Pahinga muna tayo dito. Sara muna natin para
Hindi siya pasukan ng insekto. Yan. Ay, ano pa bang gagawin ko? Tubig, kailangan pala natin ng tubig panghugas. So magigib na tayo ngayon. Samahan niyo ako. May bumibisita sa atin dito guys. Yan siya oh. Hindi ko alam pangalan niya eh. Mabait ka ba? Paano ako sa'yo eh. Nakagatin mo ako. Ang tamang pag ano ng aso kasi hindi pa siya masyadong enjoy. Hindi pa yung wiggle ng tail niya eh, hindi pa masyadong talagang wiggle para masabing happy siya. Kaya medyo nangangapa siya siguro. Let's see. Ayan oh. Medyo ilang siya eh. Pagka ganyan ng aso, okay lang yung hanggang ganyan. Huwag muna natin masyadong hawakan. Pero mamaya siguro pag pinakain natin, mabait na siya. Tago muna natin yung pagkain natin at baka makuha niya. Lutong ulam lang yun eh. Pero mamaya pakakainin natin siya. Ayan yung aking napaka simpleng setup. Ay, higit na tayo. Ayan. Samahan nyo ako at mag-iigib tayo. Punta tayo sa CR para makakuha tayo ng maiigib. Oy, kuya. Sabi ni Sir Eric, kung gusto niya raw ano, bakante na daw yun. Gusto lumipat? Oh, ba nang ito daw, gusto nila yung malapit sa ano, Sa? CR. Ah, Gusto nila dito. Sabi ko, ang init dito mamaya, bukas oh. hindi Ay, okay lang ika, okay lang. Eh, kayo, kung ano. pagod na ako eh. Nakapag-set up na ako eh. Dapat kanina eh. Kaya kung nagkataong nauna to na ano, at ano, Hindi, di okay sa lang. ano. Ah. Okay na, dito na lang. Sige, sige. Nakapag-set up na ako eh. Thank you kuya. Thank you. Ayan. Tayo mag-igib muna sa CR ng tubig. Para meron tayong ano mamaya, panghugas-hugas at di na tayo maglalakad. Ito, tubig. Ayan. So, meron tayo ditong portable bucket na 10 liters ang capacity. Sapat naman na to para makapagpuno tayo ng panghugas-hugas ng kamay, panghugas ng mga yung kakainan natin, mga kutsara or anything else. Maigi na rin talaga na meron kang ganitong bucket kasi para hindi ka na nga naman pupunta dito sa igiban, CR para makakuha ng tubig. Doon mismo sa lugar mo eh may available ka na tubig. Yun ang kagandahan dyan. Sapat na yan para sa isang tao siguro, tsaka konting hugasin yung mga 10 liters na tubig na ganito. Yun ang kagandahan dyan. So, dating gawi, nakalimutan na naman natin magdala ng Joy. Kasi last time nakalimutan ko magdala ng Joy. So ngayon, gano'n na naman ang nangyari, nakalimutan ko na naman. Wala na naman tayong paghugas. Anyway, balikan tayo sa camp. Punuin lang natin to. Pagkatapos nun, merienda tayo. Mamaya na tayo magluto, mga 7 siguro. Madilim-dilim na. Mag-isa lang naman ako eh. Dito yung first time na magsusolo camping ako. At wala naman akong gagawin din kundi mag-relax lang. Maganda-ganda panahon ngayon. At least hindi tayo may nangangamba sa ulan. Medyo malakas lang yung hangin kanina talaga nang lalaban. So, tara. Balik na tayo sa base camp natin. Bukas na tayo ng ilaw at mag-aalas 6 na ng gabi. Para meron tayong nakakaantok na ambience. Ito, ang ganda nito, nakadikit lang sa sa motor ko. Pero lakas pa rin ng hangin. Ayan. Ayos. Dagdagan natin. Liwanag na. Ay,
pahinga na tayo para mamaya magluto-luto na tayo. Yan. Tayo ay magsaing na. Baka mamay. Oh. Walang yan. Nalaglag pala yan. Tayo magsaing na para ready na tayo mamaya. Shot na lang tayo dito. Baon natin as usual. May bigas tayo. Bigas na nakalagay na naman nakalagay na naman sa plastic yung ating bigas. Wala tayong lalagyan. Koboy lang tayo dito. Ang masyadong masyadong dalang gamit dahil as much as possible moto camping gusto natin minimalist lang. Ayaw natin ng marami ng kung ano-anong ganap. Pero paminsan-minsan siguro magka-camping tayo na dala natin yung may ilaw yata yung ilaw. Dala natin yung yung complete set. Siguro paminsan-minsan lang. Pero not necessarily na magdaganon tayo lagi. Especially pagka aakyat tayo ng mga bundok, yung mga matatarik na lugar, kasi hindi pa pwedeng mabigat, baka tumirik yung ating motor. Nagplano nga kami ni paring John on Wheels pumunta sa sa Lake Tabeo, hindi lang natuloy gawa ng hindi kaya ng motor niya daw dahil nasa 100, hindi ako nagkakamali, 110cc yata yung motor niya. Matarik dun sa lugar. May napanood kami na video, may napanood ako, na search ako na video sa YouTube na talagang sobrang tarik. Feeling ko yung motor ko naman kakayanin, kung wala akong angkas kaya naman yun, tapos kung magaan yung mga dala kong gamit wala naman tayo magiging problema. Makakaya naman kasi nasa 125cc naman itong motor na ginagamit ko. Pero syempre alalahanin natin pa rin yung mga kasama natin. Dahil although kaya natin, kung hindi naman nila kaya, hindi naman pangit naman na tayo lang yung mag-e-enjoy tapos sila yung mababalahaw. Sana kayanin nitong ating itong lutuan. Wala akong windshield, itong shield sa wind. Mahangin talaga. Gawa natin ang paraan. Sana kayanin. Mahirap baka mamaya mamatayan tayo. Kailangan pantay. Ayan. Huwag ka. Ayan, sindi na natin. Huwag ka mamamatay. Huwag ka mamamatay. Ayan, tayo na lang natin ito maluto. Maya maya mag-init na lang tayo ng nabili nating ulam. Yeah, kain na tayo. Simple lang naman ang ating ulam. Ang kagandahan dito sa campsite na to, may signal.
Globe Smart, walang problema. Wala akong plato, so dito tayo kakain. Mamaya ako nakakainin tong isang ulam. Tumun tayo sa gulay. Kuboy na. Wala tayong ano eh. Wala tayong platong dala. Limutan ko. Pero okay naman, makakakain naman tayo dito sa dito sa Kawali. Ayan, sa walk, mini walk. Ayan. Dati yung ating mainom na tubig. Up. Parang hindi na perfect yung ano ko, yung rice ko may matigas-tigas pa. Pero all goods lang. Iman natin tong kalderetang baka. Sarap. Wala akong timplahan ng kape. Paano ako mag-tsokolate bukas? Doon pala ako nagkakape, tsokolate lang. Sarap. Kain muna tayo at mamaya nagkwentuhan tayo tapos kumain habang nagpapaantok. Ibaon ako dyan na naman yung hindi pwedeng mawala sa akin. Dala-dala ko. Sarap. Gulay talaga, the best. Siya, yung aso na sumulubong sa atin kanina pagpasok at yung bumisita sa tent natin bandang hapon. Nagkataon wala tayong dalang dog food ngayong araw, kaya hinatian ko na lang siya sa dala kong ulam at sa sinaing na kanin, bilang pasasalamat na rin sa mainit niyang pagtanggap. Yan, binigyan natin siya ng something na makakain na. Kasi para siyang may tuta, para siyang may baby. Nagpapadede yata itong aso na to. Bigyan natin ng konti lang naman to. Wala kasi akong dalang dog food ngayon. Kasi dati pagka nagka-camping talaga ako, nagdadala ako ng something na dog food para sa mga pusa or aso sa camp. Pero ito, binigyan natin siya ng kanin tsaka kaldereta. May natira pa naman akong konting kanin para bukas almusal ko. Pupunta siya bukas paghatian uli namin. Sa mga nagka-camp din naman, pagka may mga tira-tira naman kayo at may mga stray na animals, pakainin mo din. Kesa naman mapanis yan. Diba? Wala namang mawawala kung magbibigay tayo. Sa karanasan ko bilang rescuer at dog lover, kahit gaano pa kabang isang aso o kahit pusa man, pakitaan mo lang sila ng pagmamahal ay madali mo na silang makakapalagayan ng loob. Kahit isang beses mo lang sila pakainin, maaalala na nila yon habang buhay. Sana ganito rin lahat ng tao, no? Yung marunong tumanaw ng utang na loob. Kasi silang mga aso yung number 1 example pagdating sa pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Yan, buksan na natin yung binigay sa atin nung kabilang camper na Pilsen. Uy, okay to, Pilsen. Tapos Red Horse yung ano ko. Hindi lang malamig yung mga alak kaya unahin natin to. Yan. Ayos.
Tira na. Matapos ang hapunan at bilang wala rin lang gagawin ngayong gabi, gaya ng dati, hindi mawawala sa akin ang magpaantok. Alam kong hindi ito maganda sa kalusugan, pero isa ito sa paraan para dagdagan ang payapang hinahangad ng isip. Kalmado lang, papaantok ika nga. Lalo pat ilang taon na akong hirap makatulog. Sanay naman ako mag-isa, at kahit walang kainuman, nakakaramdam pa rin ako ng kapayapaan kahit kasama ko lang ang sarili ko. Good morning. Ano oras na ba? 7:41. 7:41 na ng umaga. So yun, nagising na ako kanina. Mga bandang 6, ano yata, 6:30. Kaso lamig eh. Biglit pa ulit. Biglit tayo ulit at lamig. Ay, patulog yata ako mga ano na, 4 o'clock na. 4 o'clock na tayo nakatulog. At hindi ko alam. Tara, basta. Time has gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises, they come and they go, and we have to try and keep up, 'cause this life's so much more. Tour tayo dito sa may camp. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung kanilang kanilang pinaka base base camp kung saan tutulog yung caretaker. Ito maganda dito pumuesto, Camp 2. Ang ganda, may puno ng akasya, malilim. Dapat kahapon dito tayo pwesto, kaso yung family doon, yung grupo doon, may dalawang sasakyan dito sila nakabook, kaso hindi nila kinuha. Yun, kinausap ako ni kuya na
pwede ako lumipat na dito kung gusto ko. Eh nakapitch na ako ng tent, kaya ako hindi na, doon na lang ako bumuwesto. Okay din naman, mainit nga lang ngayon kasi pumutok na yung araw. Tapos dun sa loob pwede ka rin mag pitch ng tent. Ito medyo parang masukal dito sa pwesto na to eh, pero lilim na lilim to. Oh, maganda mag ano dito, maganda mag pitch ng tent yan sa gitna. Paano ko magpapalipad ng drone dito, diba? Dito ang daan lahat dito, pero maganda pwesto dito. May akasya. Ayan. Itong malawak tong area nila eh, malawak siya, pero ano naman, manageable naman. Hindi masyadong parang siyang more on farm style na wilderness, kasi may mga part na masusukal pa. Ayun si kuya. Kuya, good morning. Sir, ayos ba tulog, sir? Ayos tulog, nalasing. Di ka pumunta dun eh. Bawal pa, sir. Bawal pa. Ayan. Wala na, buhay na mamaya. Ayan. Kung hindi siguro tinabas tong mga damo dito, talagang wilderness na wilderness ang dating niya. Pero tinabas to kasi nga pagtatayuan ng mga camp eh. Ayan. Ganda. Punta ko kayo dun sa CR. Tayo sa CR nila. Ito lang naman yung place ng ano eh, isang open ground kung saan pwede kang mag pitch ng tent. Tapos dun sa baba yung mga nagmo-moto camp, pupuntahan din natin mamaya. Andun yung aso, pinakain natin kagabi, papaaraw siya. Naghihintay pa ng pagkain. Ito pala yung unang sumalubong sa atin na aso, yung lalaki. Hindi siya pumunta kagabi, hindi ko tuloy nabigyan ng pagkain. Eh kapiranggot na lang yung kanin ko. Meron naman ako dyan century tuna, kaso yung kanin ko hindi nakakasya sa kanila. Kaya ito yung CR. Ayan. CR, pwedeng maghugas. Female, hi ma'am, good morning. Female restroom. Tignan natin yung loob ng CR. Ito. Ayan, malinis siya, maayos. Male restroom. Ito yung aso na isa yung unang sumalubong sa atin, lalaki. Hindi ko man lang nabigyan ng pagkain, hindi naman pumunta kagabi, ngayon lang nagpakita dito. Ito yung tent ng family. Ayan, baba tayo. Camp 8. Yung sa camp ko walang camp yun eh, pati yung doon walang camp. Ito camp 8, camp 9. Ito yung sa baba. Exercise na rin para mamaya pa tayo mag-aalmusal eh. Mamaya pagkakain natin, relax na lang doon bago tayo magligpit ng mga gamit natin. Mapapanood nyo sa YouTube, may mga nagka-camp dito na moto campers. Dito sila pumipwesto sa baba. At okay din naman. Dapat dito tayo, camp 7. Dapat dito tayo sa camp 6 para malapit sa CR, isang akyatan lang. Eh kaso uy, dilaw na ibon. Ang galing, parrot ba yun? Nakikita dito sa GoPro. Camp 6 dapat tayo pwesto. Kaso ako lang mag-isa dito, diba? Pakot ako, mga may multo.
Oh, yung multo eh. Tao tayo. Ayan. Dito rin. Ilan siya? 1, 2, 3, 4. Apat na camp na pwedeng anuhan. Ito yung bakang maingay. Tsaka ito yung bata na baka kanina na ikot ng ikot kung saan. Ikot na ikot kung saan. Uy, relax ka lang. Cute ng baka na ano. Oh, lalaki ata tong isa na to ah. Ay hindi, babae. Ang ginawa ng drone ko yung batang bako, yung takbo ng takbo dun sa open ground. Cute. Sana hindi kayo katayin. Pero mukhang hindi naman kasi farm naman ito eh. Meron daw naririnig nyo lagaslas ng tubig. Pero may ilog daw dyan sa baba eh. Hindi ko lang alam kung saan ang babaan dito. Pwede naman natin puntahan. Tignan natin saan ang daan. Pwede naman natin puntahan. Masukal na tong ano pinuntahan natin ah. Pababa ng ilog. Grabe. Katarik ah. Mababa pa siya boy. Mababa pa siya. Uy. Pero naririnig ko na. Buti na kamo matigas tong lupa. Trekking dito ah. Ayun. Ito nga yung daan. Grabe. Oh. Ayun na, palakas na ng palakas yung tunog. Ayun. Grabe. Trekking ay. Trekking boy. Problema ko to paakyat. Paano to? Hingalin ako dito. Wala eh, binaba ko na eh. Dito na ako eh. Oh, grabe. Ay. Hindi ko kinat tong video para makita ninyo. Ang ganda boy. Ganda. Okay dito. Ang ganda. Tara, balik na tayo sa camp natin at para makapag ano na, tirik na yung araw, mainit na, para makapag ayos-ayos na tayo. Ganda. Paalam mini falls. Ito na ang pagsubok. Ang paakyat. Ay. Shit. Ang dulas. Tama ba itong ginagawa ko?
Mali. Doon sa kabila. Ang daanan dito, uy. Ayun na tayo, eh. Pagsubok. Kung wala tong mga trail na to, maliligaw ka dito, eh. Ligaw ata ako, ah. Dito yung dinaanan ko, eh. Sa tagpong ito, para akong namaligno. Hindi ko maalala ang dinaanan ko pababa sa Batis. Medyo kabado na ako sa mga oras na to. Naliligaw ako sa gitna ng napakasukal na lugar na ito. Oh. Naligaw pa ako, ah. Saan pabalik? Ayun natin dun. Wala nang trail, eh. Ay, ba yan? Niligaw ako. Ilang sandali pa, nakita na rin natin ang daanan papasok sa campsite. Medyo malayo kung saan tayo sa labas dumaan na to, pababa sa Batis. Sa labas nito, eh. Ala, ang labas na to, eh. Ala, nililigaw ako, boy. Nililigaw ako. Ba't ganun? Nililigaw ako sa iba ako nadaan. Pero ito trail na to, papasok. Hindi ko alam kung dito sa nilalakad natin ngayon o dun sa likod. Pero pala tandaan ko yung puno ng akasya. Ayan, nakikita ko dun. Grabe. Aga-aga inaasubang tayo. Naligaw ako, ah. Kung hindi dito, sa kabila. Nandito na tayo, eh.
Ang dala ko lang yung drone. Grabe. Dito, nakita ko na yung camp. Layo naman ang inikutan natin. Layo naman. At least nandito na tayo. Grabe naman yun. Experience na to. Nalito siguro ako kasi pare-parehas yung trail eh. Pare-parehas yung sukal eh. Pare-parehas sa itsura. Sa iba ako napadpad. Grabe. Anyway, andito naman na tayo. Makakapag-relax na tayo dun sa camp. Pag-almusal na tayo. Tapos relax na lang. Break camp na. Ayan. Ayan. Alas 9 na ng ano, tanghali, umaga. Grabe yung trail na pinunta natin kanina. Kaligaw-ligaw tayo. Ano lang tayo, usal lang tayo para mamaya mag break camp na tayo. Medyo mainit ang ano, panahon. Tanghali na rin kasi. Gano'n lang tayo, painit lang tayo ng sikmura. Meron tayo ditong tsokolate na Swiss Miss kasi nga hindi naman tayo makakapag kape. Na-acid ako sa kape. At least itong tsokolate, hindi naman ako ina-acid dito. Timpla lang tayo nito. Tapos meron tayong kopya munggo para tsokolate. Laban na to. Tayong tsokolate para painit ng sigmura. Mga ano siguro, mga around 10 o'clock mag break up na tayo para makauwi tayo ng maaga sa bahay at makapag pre-edit na tayo ng video. May upload tayo siguro by Wednesday ang labas na itong ano na to, video na to, Wednesday or Thursday, ganyan. Kasi medyo marami tayo nakuha shots ngayon. May edit natin ng maayos ng video. Tara, almusal muna tayo. Ito pala yung pakiramdam mag-camping ng solo. Halong emosyon. May lumbay dahil wala tayong makausap, pero ito rin yung oras para tignan natin ang ating mga sarili. Sa katahimikang kagaya nito, masarap planuhin ang itatakbo ng ating buhay. Ang plano sa pagtupad ng ating mga pangarap at hakbang para makamit mo ito. Ito rin yung tamang oras para huminga at namnamin ang katahimikan at kapayapaan. Tanging ikaw at ang kalikasan lang. Lay your head on my chest. I know you've had